Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa araw na ito na muli po ay nagkatipon-tipon po tayo upang patuloyan po na mapag-aralan po ang kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa umaga po ito na ipinagkaloob mo po sa aming lahat. Salamat po muli sa buhay, sa lakas, sa patuloy ang pagpapagiling mo po sa sino mang may karamdaman at salamat po na wala pong anumang maging hadlang sa aming pong gagawing pag-aaral po ng iyong mga salita sa umaga pong ito. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung may nakikita ka po sa aming karumihan, mga kaisipang mali, mga nasabi naming mali, mga nagawa namin po na hindi po kaya-aya sa iyong harapan, patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin po ang bawat isa sa amin at nawa po, Panginoon, ay talagang maging karapat-dapat po ang ginagawa po naming paglapit sa iyo sa mga oras po na ito. Pinapapurihan ka namin, Panginoon, at tunay na pinapasalamatan sa lahat po ng mga kahanga-hanga mong bagay na ginagawa po sa aming mga buhay. Tunay po na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang Diyos ng mga imposibleng bagay dahil tunay po na walang imposible sa iyo, Panginoon. All things are possible to you, Jesus. Salamat po aming Panginoon sa patuloyan po na nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito. Nawa po ay patuloy mo pong buksan ang kanilang mga puso at isipan upang patuloyan kang maging malaya sa pagkilos po sa buhay po ng bawat isa sa amin. Yun lamang pong pinapasabi mo po ang siya kong masabi po aming Panginoon. Kaya naman nawa ay bigyan mo po ako ng karunungang nagmumula sa iyo upang patuloyan po namin magamit ito sa pag-aral po namin ng iyong mga salita. Ngayon din po sa mga nakakapakinig, Panginoon, salamat po sa patuloy karunungan mo po para sa aming lahat. Purihin ka po, Ama, maging sa mga ginagamit po namin para sa live na ito. Nawa po ay patuloy maging maayos po ito. Purihin ka po sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Muli po ay mapagpalang araw po sa ating lahat. Dito na po tayo sa Exodo chapter 23 verses 1 hanggang 33. Ang pamagat nga po is righteousness in God's eyes. So dito po makikita po natin na talagang ang tao po na matuwid sa harapan ng Panginoon ay talagang sumusunod sa Panginoon po. At pag sinabi pong righteousness, it is living in right relationship with God, with other people, and in all creation po. So, yun po pag sinabing matuwid. Yun po pag sinabing righteous. And syempre po, dapat yung katuwiran na yon, unang-una ay nakikita po sa atin ng ating Panginoon dahil anak na tayo ng Diyos. Sabihin mo nga, anak na ako ng Diyos. Po. So anak na tayo ng Diyos, so nawa ay talagang nababanaag sa atin ito. Po, yung pagiging righteous o pagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. O hindi po matuwid sa harapan ng mga tao and then hindi naman sa Panginoon, kundi unang-una sa lahat, syempre, walang ibang nakakatalastas ng ating iniisip, ng ating mga motibo, kundi ang ating Panginoon. Kaya pag-aralan po natin, no po, pagsikapan po with all diligence na maging matuwid po sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Papuri po sa ating Panginoon. Basahin po natin. Sabi po dito, verse 1, huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ng isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin ninyong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. So makikita po natin sa mga talatang ito yung pagpapatuloy po ng pagbibigay po ng law
sa mga Israelita. Po. Again, this is for the Israelites. Pero bakit po natin pinag-aaralan? Kasi para rin po ito sa atin. Para rin po sa ating panahon ngayon. Po, pwede natin itong sundin. Po, kasi pag ginawa din natin ito, no po, yung doing uh, righteousness in the sight of God, regardless sa ginagawa ng tao, ay patuloy nga tayo magiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Di po ba? Yung huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Pwede natin itong mai-apply sa ating buhay ngayon. Huwag tayong magsisinungaling. Di po ba? Huwag makikiisa sa karamihan. Po. So again, regardless sa anumang ginagawa ng tao, mabuti man ito o masama, you should be righteous in the sight of God. Po, regardless kung matuwid man o hindi ang ginagawa sa iyo, ikaw, patuloyan ka pa ring maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi nga, anak na tayo ng Diyos. Po, palagi natin itong ipapaalala sa ating sarili. Every time na may temptation na bumalik sa dati nating pagkatao or temptation na bumalik sa dati nating pag-uugali, palagi nating ipaalala sa ating sarili na anak na tayo ng Diyos ngayon. Po, para patuloyan po nating maparangalan at mapapurihan ang Panginoon sa ating iniisip, sa ating sinasabi, at sa ating ginagawa. Pagpapatuloy po, kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. So dito makikita natin yung loving our neighbor through action. Po, hindi lang sa salita, kundi dapat ay makita sa gawa. And take note, ito ay kaaway. Sabihin mo nga kaaway. No po? Kasi ibang klase itong pagmamahal na ito. Kasi yung inuutos din sa salita ng Diyos po, to love our neighbor as we love ourselves, ay hindi po regardless sa ginagawa nila sa atin. Sila man ay kabati natin o sila man ay gumawa ng hindi maganda sa atin. No po, may matututunan natin dito na talagang mahalin ang kaaway. Yun ang ipinag-uutos ng Panginoon sa mga Israelita at para sa atin din sa kasalukuyan nating panahon, kung gagawin natin ito, tayo din ang mapapaanyo. Ano po? O pwede naman kahit hindi mo siya kaaway, ay kaaway ka niya. Pero kapag ginawan mo siya ng mabuti, pwedeng para kang nagbuhos ng isang malamig na tubig sa kanya para makita niya na talagang ikaw ay kakaiba, na merong mabuti sa iyo na wala sa iba. Kasi nga, anak na tayo ng Diyos. So dapat nagpapatulong tayo sa Panginoon na talagang mahalin po natin even yung mga hindi kaibig-ibig. Po, tulungan tayo ng Panginoon. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan, parurusahan ko ang sino mang gagawa ng ganoon. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katuwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Po, so talagang kung mapapansin natin mula noon hanggang ngayon nangyayari po ito, no, yung suhulan. Po, kahit nga sa magkakapatid iba? O wag mo sasabihin kay nanay na umalis ako ha, gagala ako. O may pasalubong ka sa akin mamaya. Po,
So, mula noon hanggang ngayon, nangyayari po talaga ito. So, bilang mga binanal na ng Diyos, made righteous with God, ay hindi na po natin nga dapat itong ginagawa po. So, dapat po ay talagang pinapractice po. Sabi mo nga, pinapractice. Yes. Dapat pinapractice po natin ang pagiging matuwid. Dapat pinapractice po natin ang pagiging makatarungan, no po, sa lahat ng tao. Tulungan tayo ng Panginoon. 9. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Ehipto. So, di po ba may mga dati tayong kalalagayan? Palagi nating alalahanin iyon. For example, galing ka sa mahirap na pamilya and then ngayon well-off ka na. Alalahanin mo yung damdamin ng isang hirap o salat sa buhay kasi napagdaanan mo din yon po. So dapat hindi natin din kinalilimutan yung mga dati nating kalalagayan para sa ating para pag naalala natin ito, magpapasalamat tayo sa Panginoon kasi talagang ibang-iba na ang ating buhay ngayon. Okay po. So wag nating apihin yung mga yung mga tao na kahit sila man ay salat o may kakulangan sa buhay kasi dapat maintindihan natin na tayo man din dati ay inaapi. So alam natin yung ganong kalalagayan ano po. So nawa habang itinataas tayo ng Panginoon ay gayon din yung patuluyang pag-a-apply natin ng pagbabagong ginawa sa atin ng ating Panginoon habang itinataas ka ng Diyos. 10. 6 na taon ninyong tatamnan ang inyong mga bukirin at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Sa ika-7 taon, huwag ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap at ang matira ay paubaya na ninyo sa mga maiilap na hayop. Ganon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. 6 na araw kayo magtatrabaho, ngunit sa ika-7 araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapahinga rin ng inyong mga baka, asno, alipin, at mga manggagawang dayuhan. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. So dito po yung mga ipinag-uutos po sa mga Israelita concerning the Sabbath. Po, yung Sabbath po, nagsisimula po siya, o yung Sabbath day na tinatawag, nagsisimula po siya Friday, Friday hanggang Sabado. Yun po. Kaya sa mga Muslim country, ang talagang holiday nila or araw ng kanilang yung pagsamba ay every Friday po yon. So alam yan ng mga ano po nagtrabaho sa mga Muslim country. Friday po, hindi linggo, yung araw ng kanilang pagsamba. Po. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. 3 beses isang taon, lahat ng lalaki ay harap sa Panginoong Yahweh. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin. At huwag ninyong hayaang matira sa kinabukasan ang taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipista para sa akin. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos
ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. So ito po ay mga feast na ipinag-utos po ng Panginoon sa mga Israelita. Three national feasts. Again, ito po ay pista para sa Panginoon o pagpipista para sa akin. Yun po ang sabi ng Panginoon. 20. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya. So dito po sa mga talatang ito, makikita po natin yung na talagang si Jesus po in existence na po siya mula pa noong pasimula. In existence na po ang ating Panginoong si Jesus. At si Jesus po ang tinutukoy po dito ng ating Diyos Ama. Po, siya po yung ipapadala ng Panginoon na mangunguna po sa kanila. Kasi talagang ang Diyos po ang talagang nagpapatawad, hindi po ba? So sabi kasi, hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa Kanya. So ang tinutukoy nga po dito, walang iba po kundi ang ating Panginoong si Jesus. Kasi sabi pa po, lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko. Di po ba nung siya'y nagsakatawang tao? Yun po yung sinasabi niya. Yun po yung sinabi ng ating Panginoong si Jesus na siya at ang Ama ay isa. At talagang ang misyon niya ay gawin lamang kung anong pinapagawa sa kanya ng Ama. Pagpapatuloy, kung susundin ninyo siya, sabihin mo nga, may kondisyon. Po, yes, may kondisyon po. Po. At hanggang ngayon, may kondisyon pa rin. No po, kailangan talagang sinusunod natin ang Diyos ng tuloy-tuloy. Po, tuloy-tuloy. Sabi nga dito, kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Even yung John 3:16, mga kapatid, may kondisyon yon, yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Anong dapat gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Anong kondisyon ang sinasabi sa John 3:16? Diba sabi doon, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't pinagkaloob niya ang kanyang bugtong anak upang ang sino mang, ano nga po? Anong dapat gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sige po, antayin ko po ang inyong sagot. Ayon po sa John 3:16, ano pong dapat gawin para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan? Para hindi po tayo mapahamak. Yes, sumampalataya kanino po? Dapat alam din natin kung sino ang ating sinasampalatayanan. Thank you po, Nanay Vicky. Sumampalataya kanino po? Kanino po sasampalataya? Kanino po mananampalataya? Yes, kay Jesus. Sumampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya itong kondisyon na ito, no po, hanggang ngayon, no po, may kondisyon talaga. Meron tayong dapat gawin. At sa kabutihan ng Panginoon, ang Panginoon ang tumutulong sa tao para manampalataya. Hindi rin tayo ang talagang mauunang manampalataya. Tutulungan tayo ng Panginoon. Ganon po siya kabuti. Po kaya nga kondisyon,
May kondisyon, conditional ang kaligtasan. Kasi kung hindi sasampalataya ang tao kay Jesus, hindi siya maliligtas. Pero ang sinumang sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos, sa bugtong na anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong si Jesus, ay hindi mapapahamak kundi magkaroon, hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ang mga pag-uutos ng ating Panginoon noon ay conditional hanggang sa ating panahon ngayon, may condition po ang kaligtasan. Basahin ko po ulit, 22, kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Ibig sabihin, kung hindi susunod ang mga Israelita, at makikita po natin yan kung sumunod nga ang mga Israelita, at kung hindi nila gagawin itong mga law, di po ba nagsimula ang law from Exodus 20, di po ba ibinigay ang 10 utos, and then tuloy-tuloy na Exodus 21, 22 hanggang dito sa chapter 23. May mga utos ang Panginoon po. So kung hindi nila ito gagawin at susundin, hindi sila ipaglalaban ng Panginoon. At kung susundin nila siya, ipaglalaban sila ng Panginoon. Sabi pa dito, pangungunahan kayo ng aking anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perezeo, Cananeo, Hivita at Jebuseo. At sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan, nitutularan ang kanilang mga gawa, ang kanilang ginagawa. Turugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba. Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Again, ito pong kondisyon na ito ay para po sa mga Israelita. Pero yung pagsunod na sinasabi po dito at paglilingkod sa ating Panginoon ay pwede po nating gawin, pwede nating gawin hanggang sa last breath natin dito sa mundong ito. Amen? Purihin ang ating Panginoon. Sabi po dito, dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo. Amen. Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Habang kayo'y papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway at palalayasin ko ang mga Hivita, Cananeo at Heteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paaalising lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan ang lupain at nang hindi dumami ang mga maiilap na hayop. Unti-unti ko silang paalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Po, talagang sobrang buti po ng ating Panginoon. Imagine, dahil po sa pagsunod na gagawin ng mga Israelita sa ating Panginoon, masisindak po ang lahat ng haharap sa kanila. Dahil sa pagsama ng Diyos. Amen po. Sabi nga dito, habang kayo'y papalapit, gugulihin ko ang inyong mga kaaway. So talagang the Lord will fight for the Israelites. Po. At sabi dito, hindi ko muna sila paalisin lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan, para hindi matiwangwang yung lupa. Para pagdating ng mga Israelita ay mag-harvest na lamang po sila. No po? So talagang may sariling timetable ang Panginoon. May mga request tayo, di ba, na gusto natin ngayon na mangyari. Pero talagang may mga delays.
No po? May mga delays sa ating mga requests sa ating Panginoon. Talagang maniwala man tayo o sa hindi, patuloy ang may ginagawa ang Diyos. Opo, sa ating mga requests sa Panginoon. So, pwede ding sumagot na ang Panginoon na no. So, pag nag-no na ang Diyos, wag nang ipilit, kapatid. Po. At pag naman nag-yes ang Panginoon, ay salamat sa Panginoon. Pero kapag nag-no, magpasalamat pa din tayo sa Panginoon. No po? Dahil alam ng Diyos ang makakabuti para sa atin. Nakakatuwa po ito, no? Hindi mo na pinaalis lahat ng Panginoon. Sa loob ng isang taon, yung mga kaaway ng mga Israelita. Bakit? Para hindi mapabayaan yung lupain po, nakakatuwa naman po ang talaga ang Panginoon. Sabi, unti-unti ko silang paalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Po, again, talagang ang lahat ng pangako ng Panginoon ay mangyayari. At kapag sumunod sila sa Panginoon, talagang God will help them to conquer the land, the promised land. 31, ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat Mediteraneo at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipapalupig ko sa inyo ang mga taga roon at sila'y inyong palalayasin. So take note, ipapalupig ko sa inyo. So talagang ang Diyos ang lalaban para sa mga Israelita. Po, talagang ang Diyos ang magpapalakas sa kanila. And then, talagang naging Diyos ang Diyos sa mga Israelita. 32. Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahing kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Po. So talagang bago pa po may mangyari, nagpapaalala na ang Diyos. Sabihin mo nga, bago pa may kapahamakang mangyari, nagpapaalala na ang Diyos. Yes. Po. At ito, nagpaalala po ang Diyos sa mga Israelita na huwag silang makikipagtipan, huwag silang mabutihan sa mga madadatnan nilang mga tao doon sa lupain na ipinangako ng Panginoon. Opo, huwag silang makikipagtipan mismo doon sa mga tao, maging sa mga Diyos ng mga tao na madadatnan nila doon. At huwag din dapat na patitirahin na kasama. Yung wag silang makikitira kasama yung mga taong nandun. Opo. So, gayon din sa ating panahon ngayon. Hindi po tayo dapat talaga nakikisama sa mga tao na hindi natin kapananampalataya. Yes, syempre, babahagi na natin sila ng salita ng Diyos. Po, pero wag natin silang kakaibiganin. Po, at gayon din sa pag-aasawa. Po, huwag makikipamatok sa hindi kapananampalataya. Po, so kasi talagang napaka um, hindi po ito makakabuti po talaga kapag nakipamatok po sa hindi kapananampalataya. Po, kasi ay ako nga ilang taon pa lang ang aming si Jassy, 11 years old. Pero sinasabihan ko na siya sa kanyang pag-aasawa. Pwedeng sabihin, sobrang bata pa naman ni Jassy, hindi. Talagang dapat kahit bata pa lang yan, sinasabihan na ng mga pwede ding mangyari. Kasi ay natatakot akong gawin niya yung nagawa ko noon na pagkakamali. Kaya pinapaalalahanan ko siya na wag siyang
mag-aasawa ng hindi ka pananampalataya. Kasi nga ay talagang sabi nga iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan po. So kaya talagang ang pag-aasawa po ay hindi biro. Kailangan talagang ipinapanalangin po itong mabuti. Kasi ay talagang magre-reflect ito sa iyo. Yung relasyon niyong mag-asawa magre-reflect talaga sa iyo. Kaya nga salamat sa Panginoon sa mga nakinig. Pero siyempre, kapag nakapangasawa na nga po ng hindi ka pananampalataya, hindi mo naman na pwedeng hiwalayan yan. Kaya ang dapat gawin ay ilapit sa Panginoon yung iyong napangasawa para siya man din ay makakilala sa Panginoon. O pero ano yan, talagang magpapatulong, sobra-sobrang magpapatulong sa Panginoon. Kasi konting kibot puwedeng sabihin, "Oh, ganyan ba ang born again?" Nasabihan ako ng ganyan, eh. "Oh, ganyan ba ang born again?" Ano po. Kaya talagang sobra-sobrang habag ang hihingin sa Panginoon kapag nakapangasawa ng hindi mananampalataya. Kaya mga kadalagahan at kabinataan na makakapanood at makakapakinig ko o kung may nakakapanood, nakakapakinig ngayon, ingatan ang pagpili. Talagang alamin ang kalooban ng Diyos. Kasi puwedeng ito yung ikapahamak. 'Di ba siyempre mga kadalagaan at kabinataan nag nagde-daydream 'yan, eh. Nagde-daydream 'yan na kapag kasal na siya o kapag sa mismong kasal niya, ganito ang mangyayari, ganyan ang mangyayari, o kapag nag-asawa na siya, ganito ang mangyayari, kapag may anak na sila, ganito. Nagde-daydream 'yan. Siyempre lahat ng daydream niyan puros magaganda. So kaya nga ay dapat talaga, 'wag makikipagtipan sa mga hindi kapananampalataya po. At huwag ding makikisama sa mga hindi mananampalataya, huwag kakaibiganin. Again, pwede natin sharean sila ng salita ng Diyos. At hindi rin naman natin sila gagawing kaaway kasi malilihis na tayo sa tinuturo ng salita ng Diyos to love our neighbor as we love ourselves. Pero binigyan tayo ng karunungan ng Diyos kung paano tayo dapat makikipamuhay sa mga taong ito na walang tamang kaugnayan sa Panginoon. Hindi tayo makikiayon sa kanilang mga ginagawa. Ano po? So, 'di ba, uso 'yan ngayon, eh, na puwedeng sabihing, "Ginagawa naman nila." Ano po? Eh, paano kung ang ginagawa nila ay mali? 'Di dapat hindi po tayo aayon. Kasi nga, yung pagsang-ayon po, yung pakikipagtipan o pakikipagkaibigan sa mga taong walang tamang kaugnayan sa Panginoon, puwedeng iyon ang maging simula ng ating kapahamakan. Tulad ng warning, sabihin mo nga warning, tulad ng warning ng Diyos dito sa mga Israelita, binibigyan din tayong warning ng Diyos sa umaga pong ito po, na talagang pakaingatan po natin ang lahat po ng ating mga dedesisyonan. Maliit man po yan o malaking bagay. Kailangan talaga ay nakikita sa atin, no po, na tayo nga ay mga anak na ng Diyos. Po, kasi, papasadahan ko na ng konti lang, hindi nakinig ang mga Israelita sa warning na ito ng Diyos. Hindi sila nakinig. Kaya mababasa po natin yon sa ating mga susunod na mga pag-aaral kung ano ang naging consequence ng hindi pakikinig sa Diyos. Sabi ko nga, matagal ko naman nang naririnig 'to. Bakit nga kaya naging matigas pa ang ulo ko noon? Po, noon naging matigas kasi talaga yung ulo ko noon. Talagang
ginusto ko yung way ko. Kaya nga sobrang pagpapasalamat ko sa Panginoon. Kasi pwede niya naman din akong pinatay na noon. Pwede naman, pwedeng-pwede kasi siya ang may hawak ng buhay eh. Ang ipinagpapasalamat ko ay naging mahabagi ng Diyos sa buhay ko. Na hindi ako pinatay ng Diyos during those times na pinili kong lumayo sa Panginoon. Kasi grabe, na-imagine ko ano kaya nga ang buhay ko kung ako'y napunta ng impyerno dahil sa pagsuway ko. Kaya nga, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil ngayong araw na ito, binuhay niya pa tayo. Ibig sabihin, ngayong araw na ito, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na manumbalik sa Diyos. Or kung ikaw man ay nasa Panginoon na, ini-encourage at binibigyan kang warning ng Diyos na huwag ka nang bumalik pa sa dati mong pamumuhay. Sabi nga dito sa 1 John 3 verses 1 to 10, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Amen po ba? Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam nating sa pagdating ni Kristo, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Sabihin mo nga po, nagsisikap. Yes, talagang labanan ang dapat labanan. Ipagpatuloy ang pagiging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Magsikap po tayo to say no to Satan at pagsikapan din natin to always say yes to Jesus. Ito po, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. So kaya nga napakaraming law na makikita tayo dito sa Old Testament. Kasi nga ayaw ng Panginoon na mahiwalay ang mga Israelita sa Kanya. Kasi ito ang kasalanan ang nagiging hadlang sa Diyos at sa tao. At kung ganito, binibigyang importansya ng Panginoon ang pagsunod ng mga Israelita sa Kanya noong panahong ito, gayon din ang pagbibigay ng importansya ng Panginoon na makasunod tayo sa mga ipinag-uutos ng Diyos sa ating panahon ngayon. Kasi nga, ang kasalanan ang naghihiwalay sa Diyos at sa tao. At ayaw ng Diyos na mahiwalay ka sa Kanya, kapatid. Kaya talagang ini-encourage tayo ng Diyos to live a holy life. Ito po, na talagang maging buhay na patotoo ang ating buhay. Kasi nga, nahihiwalay tayo sa Diyos dahil sa kasalanan. 5. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So sabihin nyo nga po ulit itong naka-highlight na green. Ang nananatili sa Panginoon ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya nga, it is very possible na makapamuhay tayo ng may kabanalan. Noon talagang naiimposiblihan ako dito.
kung paano kaya yung makakapamuhay ng may kabanalan naandito pa sa mundong ito. Pwede pala. Pwede pala kapatid. Kasi ito yung ilalagay natin sa ating kaisipan. Ito yung itatanim natin sa ating puso. Na tayo'y anak na ng Diyos. At ang mga anak ng Diyos, hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Yung nananatili sa Panginoon. Sabi pa dito, ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. So yung mga taong nagsasabing siya'y sa Panginoon, pero nagpapatuloy pa rin siya sa pagkakasala, ibig sabihin, nagsisinungaling po siya. Ibig sabihin, hindi niya talaga kilala ang Diyos. Kasi kung kilala talaga natin ang Diyos, hindi po tayo magpapatuloy sa pagkakasala. Dahil alam natin na ang kasalanan, ito yung maglalayo sa atin sa Diyos. Kaya aayawan talaga natin yung kasalanan. At isa pa, pinatawad na tayo ng Diyos. Kaya ang sino mang pinatawad ng Diyos, malayang malaya na siyang makakalapit sa Panginoon kasi pinatawad na siya ng Diyos eh. Ito po, imagine, dahil sa kasalanan, di ka makakalapit sa Diyos. Siyempre, ayaw natin yon. Kasi ang katotohanan, kailangan natin ng Diyos araw-araw. At gusto mo araw-araw nakakalapit ka din sa Diyos. Po, kaya nga araw-araw din tayong humihingi ng tawad sa Panginoon. Po, every time na lalapit tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad sa Kanya. Kasi nga, yung kasalanan din kadalasan ang dahilan kung bakit hindi naririnig ng Panginoon ang iyong mga daing, ang iyong mga panalangin, ang iyong mga requests. Hindi sa dahil hindi nadidinig ng Diyos, kundi hindi talaga dinidinig ng Diyos yung mga may kasalanan. Po, pero mahabagi ng Diyos. Kaya nga, ang nananatili sa Panginoon hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Kasi hindi mo matatanggap yung mga benepisyo ng pagiging anak ng Diyos kung magpapatuloy sa pagkakasala. And again, di ba? Pinatawad na tayo ng Diyos. Nilinis na tayo ng Diyos. Amen? Kaya talagang magpatuloy po tayo sa paglakad ng may katuwiran sa harapan ng ating Panginoon. Mga anak, huwag kayong palinlang kanino man. Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo sapagkat sa simula pa'y nagkakasala na ang dyablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. So nawasak na ng Diyos yung gawa ng dyablo sa ating mga buhay kaya malayang malaya na tayong nakakalapit sa Panginoon mga kapatid. Ito po. Kaya nga salamat sa Panginoon, hindi matapos-tapos ang pagpapasalamat natin sa Panginoon sa lahat po ng kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Amen? No po? Kaya nga mga kapatid, mga anak na tayo ng Diyos, di po ba? So sino dito ang mga anak ng Diyos? Mag-type po ng Amen. Po. So hindi na tayo magpapatuloy o nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. Dahil nananahan po sa atin ang banal na Espiritu Santo.
Kaya hindi na po tayo nagpapatuloy pang magkasala. At dahil ang Diyos ang Ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Amen? No po? So talagang ang atin pong Diyos, ang ating Ama. Kaya hindi na rin po tayo magpapatuloy o maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Po, kaya tulungan po tayo ng ating Panginoon na talagang huwag po tayong magpatuloy sa pagkakasala. Kasi mga anak na tayo ng Diyos. No po? At ang banal na Espiritu Santo na nananahan sa atin ang patuluyang tumutulong sa atin para po tayo makapamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Po, sabi nga, dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos. So, ang ibig sabihin po, hindi lahat anak ng Diyos. Yun po ang katotohanang pwedeng hindi natin tanggapin or pwedeng tanggapin pero may kasamang lungkot. Kasi 'di ba may mga mahal pa tayo sa buhay na hindi pa talaga nakakakilala sa Panginoon. Kasi ang itinuturing lang po na anak ng Diyos, makikita natin 'yon sa John 1:12. Yan. Makikita po natin 'yon sa John 1:12. Kung sino lamang po yung itinuturing na anak ng Diyos. Po, sabi nga po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya nga po lahat ng tumanggap kay Jesus, lahat ng sumampalataya kay Jesus, yun lamang po ang anak ng Diyos. Po, sabi sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. And yes, it is God's will for everyone. Po, God's will po, kalooban po ng Panginoon na ang lahat ng tao ay makakilala sa Kanya. Kalooban po ng Diyos, no po, na ang lahat ng tao ay maging mga anak niya. Ito ang kalooban ng Diyos. Pero yun nga, malungkot kasi hindi lahat tinatanggap si Jesus. Hindi lahat. Kaya nga itong kaligtasang ating tinanggap, hindi po ito para sa atin para ipagmalaki, kundi para ibahagi din natin sa iba. Dahil alam natin na kung sino lang yung tumanggap at sumampalataya kay Jesus, yun lamang ang binigyan ng karapatan. Sabi mo nga, karapatan. Opo? Kaya nga, ipanalangin po natin yung ating mga mahal sa buhay na hindi pa tumatanggap at sumasampalataya kay Jesus. Para sila man din ay maging mga anak din ng Diyos. Kasi hindi nga lahat anak ng Diyos. Hindi po totoo yung sinasabi ng mga tao na, o lahat naman anak ng Diyos. Hindi po. Hindi po. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Pwedeng sabihin na lahat ay kinahabagan ng Diyos. Yes. Yes. Lahat ay talagang pinagpapakitaan ng Diyos ng kabutihan. No po? Yes. Lahat binibigyan ng Diyos ng pagkakataon kasi mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Yun yung totoo.
pero hindi talaga lahat ay anak ng Diyos. Kaya nga tulungan tayo ng Panginoon na talagang gumawa tayo ayon sa kalooban ng Diyos at talagang ibigin po natin yung ating mga kapatid sa Panginoon at mga kapatid sa laman po. Talagang ituring natin ang mga tao na ating mga kapatid para hindi natin sila magawan ng masama. Purihin ang Panginoon, nawa po sa lahat po ng ating mga natutunan ay talagang may maitanim po sa ating mga puso upang patuloyan po tayong makasunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa patuloyan mo pong pagtulong sa amin, Banal na Espiritu Santo, upang makapamuhay po kami ng ayon sa kalooban mo po. Patawad po sa mga pagkakataon po na nagkulang kami sa iyo. Patawarin mo po kami, Panginoon. Pakalinisin mo po ang bawat isa sa amin. At salamat po. Patuloyan kang kumikilos sa aming mga buhay. Patuloyan ka pong may ginagawa sa aming mga buhay. Panginoon, kahabagan mo po ang aming mga mahal sa buhay. Lalong-lalo na po yung mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Mahabag ka po sa kanila, Panginoon. Salamat po. Kalooban mo din na sila'y maligtas. Kalooban mo din po na tanggapin ka nila bilang Diyos at tagapagligtas. Salamat po aming Panginoon sa pribilehiyong ito, sa privilege na ito, na tuloy-tuloy na makalapit sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagmamataas o pagmamalaki namin. Patawad. Kahabagan mo po ang bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, ay magsimula ulit kami sa araw na ito. Kung nakalimot kami, simulan namin sa araw na ito. Muli kaming lumakad ayon sa iyong kalooban. Muli kaming lumapit sa iyo ng totohanan na Panginoon. Salamat po sa araw na ito na binigyan mo kaming muli ng pagkakataon na makalapit sa iyo. Tulungan po kami na huwag kaming makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi maging matuwid kami sa paningin mo, Panginoon. Palagi naming alalahanin na kami ay mga anak mo na, kaya kami ay mamumuhay ng may kabanalan at susunod sa iyong kalooban. Tulungan mo kami, Panginoon. Hindi po namin kaya ito. Kaya salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa patuloy ang pagtulong mo po sa amin. Maraming salamat po sa lahat po ng ginagawa mo po sa aming mga buhay. At sa pagtugon mo po sa pangailangan ng aking mga kapatid na nakakapanood at nakakapakinig ng live na ito, katagpuin mo po ang kanilang pangailangan ayon sa kalooban mo po. Salamat po sa patulang himala mo po kay Ellery, sa patulang himala mo po kay Mami Elma, kay Sis Amy, sa aming Ate Marisa. Patulang himala mo po kay Mamang, sa aming si Papay, Panginoon. Patulang himala mo po sa aming Daddy, sa aming Pastor Lito, sa aming Nanay Nelia. Patulang himala mo po kay Mama Lilia, sa mag-asawang Hazel at Christian. Sa patulang himala mo po sa mag-asawang Mama Len at Kuya Ronnie. Sa patuloy himala mo po kay Kuya Ompong. Sa patuloy himala mo po kay JR, Panginoon. Sa patuloy himala mo po sa mga sa aming Ate Irene, sa aming Nanay Vilma, sa aming Nanay Vicky, sa aming Nanay Lemia, Panginoon. Sa patuloy himala mo po sa buhay po ng aming Ninong Darius, Ninang Cynthia at ng kanilang buong pamilya. Sa patulang himala mo po sa aming Kuya Alan Kangas at ang kanyang buong pamilya. Sa patulang himala mo po, Panginoon, sa aming Nanay Lorna Gayas, sa kanyang buong pamilya, at maging sa kaarawan po ng aming Teacher Onay, salamat po sa kanyang buhay na patulang nakatalaga sa iyo. Patuloy mo ding paghimalaan si CJ at si Cassie. Salamat aming Panginoon na kaming lahat ay patuloyan mo pong pinaghihimalaan. Purihin ka, Ama.
maging sa mga kapatiran po. Yes, patuloy ang himala mo po kay Ate LP, Kuya Augie, especially kay Baby at sa kanilang mga anak. Salamat po sa araw na ito. At mamayang gabi, loobin po na sama-sama po kami na makapagdiwang po ng iyong kabutihan at may panalangin po ang mga kahilingan ng bawat isa. Yes, patuloy ang himala mo po sa aming Ate Rosel, sa kanyang buong pamilya, sa patuloy ang himala mo po sa mga kapatiran po, yes, sa aming si Kuya Bernie, at ang kanyang buong pamilya, sa aming kapatid na Crazy at ang kanyang buong pamilya, maging aming kapatid na Jocelyn at ang kanyang buong pamilya, maging sa aming Ate Elena at sa kanyang buong pamilya. Salamat po aming Panginoon sa patuloy ang pagtugon mo po at pagkita po sa kalalagayan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po, patuloy kang may ginagawa sa aming buhay. Lord, patuloy po kaming maging malaya sa paglapit sa iyo. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. And then, salamat po sa patuloy pag-ingat po kay Daddy at sa mga iba pa niyang kasamahan sa CPLI sa kanilang pagmimisyon. Patuloy ang katagumpayan po ang igawad mo. Maging ang provision mo po sa kanilang mga kakailanganin. Purihin ka po, Ama, sa lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sorry po, narinig niyo ang aking pag-inom. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa lahat po ng mga nakapanood at nakapakinig po sa atin sa araw na ito. Yes, Nanay Vicky, maraming salamat po sa Panginoon sa inyo pong buhay na patulang nakatalaga po para kay Kristo at salamat din po sa inyong buong pamilya. Salamat din po sa ating kapatid na Hazel at Christian, maging kay Mama Lilia at sa inyo pong buong angkan. Salamat din po sa ating Ate Rosel at sa inyo pong mga anak at mga apo, maging sa nag-iisang pong asawa. Salamat din po sa ating sa ating Mare. Mare, maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo, sa buhay ni Nanay, at ng mga mahal mo sa buhay, maging sa buhay ni Lovely, at ng inyong buong pamilya. Maraming salamat sa Panginoon. Salamat din sa Panginoon sa buhay po ng ating Teacher Onay. Happy birthday, Teacher Onay. Salamat sa Panginoon sa buhay mo. Patuloy na ka talaga para kay Kristo. Ng Panginoon, salamat din sa buhay ng ating Nanay Vilma at ng inyo pong buong pamilya. Maging ng ating Kuya Bernie at ang kanyang pamilya. Hello po mga kapatiran from Apayao. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay ng Ninong Darius at Ninang Cynthia, maging ng kanilang mga anak. Nanay Lemia, hello po. Salamat po sa Panginoon sa buhay mo po, maging sa buhay po ng Ate Caris, ng kanyang buong pamilya, ng Hideng at ni Lucille, ni Mike at ng kanyang buong pamilya, maging sa buhay ni Nanay Nelia, Papa Mar, at sa patuloy na pag-ingat ang Panginoon kay Daddy. Salamat sa Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay ng ating Ate Irene, ng inyo pong mga anak, maging ni Sir Bob. Purihin ng Panginoon. Ate LP, hello po, at sa inyo pong buong pamilya. Purihin ng Panginoon. Yes, ang ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Umeng, at ang inyo pong mga anak at mga apo. Purihin ng Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng Elena, Kuya Randy, at ang inyong mga anak. Purihin ng Panginoon. Tuloy po natin ipag-pray yung ongoing po, no po, na pagbibuild ng multi-purpose hall na ipagkakalob sa atin, ipinagkakalob na sa atin ng Panginoon. Amen. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. And yes, Nanay Lamia, hello po. Maraming salamat sa Panginoon sa buhay mo po. Mama Len, hello po sa ating Kuya Ronnie. Amen. Salamat din po sa inyong mga panalangin para sa ating daddy at sa kanyang mga kasamahan. Salamat din po sa lahat po ng mga nakapanood at nakapakinig ng ating live. Everyday po ito at 7:30 AM palagi po. Sa Diyos ang kapurihan.